Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay muli natin gawa ng reaction. Itong magkakapatid na tinaguri ang zombie na pilit na binabago nitong si Kalinga Prab. Gawa natin ng reaction video itong itong latest vlog ni Kalinga Prab patungkol sa magkakapatid na ito na kung saan ay hair makeover ni Kalinga Prab ang magkakapatid na ito. At yan, bago po tayo magsimula dito sa ating gagawing reaction video, ay syempre lagi po nating paalala mga kalingap, mga kabisnes, na patuloy lang po nating suportahan ang ama ng kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po itong si Kalinga Prab at syempre ganon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon din po ang may bahay ni Kalinga Prab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. Suportahan din po natin yan. At mga kalingap, mga kabisnes, patuloy din po nating suportahan ang lahat ng Kalinga partners at ang lakat ng Kalinga reactors. At isama na rin po natin mga kalingap, mga kabisnes, sa patuloy nating susuportahan ang Kabisnes Official, Papa Dins TV, at Kabisnes Family. At yan po mga kalingap, mga kabisnes, tuloy na po tayo dito sa ating gagawing reaction video. Dito nga po sa hair makeover nitong si Kalinga Prab. Dito nga po sa tatlong magkakapatid na dahil sa sobrang mahihiyain ay tinagurian ng zombie ng kanilang mga kapitbahay. At dito nga po mga kalingap, mga kabisnes, sa muling pagbisita nitong sila Kalinga Prab dito sa magkakapatid na ito, ay may mga bagong kasama itong si Kalinga Prab na ngayon lang makakarating at ngayon lang makikita ang magkakapatid na ito. Tulad halimbawa ni Kalingap Jomar, Kalingap Edu, Kalingap Dan, itong si Michael o Mikoy, at itong si Kalingap Ian. At ganon din itong si Kuya Jason o itong si Benti Boy. Ngayon din lang ito nakarating dito. At para sa akin, mga kalingap, mga kabisnes, ang ganitong paraan na magdala itong si Kalinga Prab magsama ng mga bagong muka para dito sa tatlong magkakapatid na ito ay sa tingin ko ito ay isang magandang pamamaraan para itong tatlong magkakapatid na ito ay mas masanay doon sa iba't ibang muka ng tao. Kasi nga hindi sila sanay hindi sila sanay na makisalamuha sa maraming tao. At sa ganitong paraan na ika nga ay iba-ibang mukha ang makikita nitong tatlong ito, nitong magkakapatid na ito, sa tuwing pupunta dito sila Kalinga Prab, ay ika nga ay sa tingin ko ay mas madali silang masasanay doon sa mga taong nakakasalamuhan nila. At tama din yung ginagawa nito sila Kalinga Prab at na mga kasama niya sa pagpunta dito, na sa tuwing pupunta sila dito sa tatlong magkakapatid na ito ay andun yung lagi nilang pagkausap. Yung bang ika nga ay kahit hindi umiimik itong tatlo na ito ay tuloy-tuloy lang yung ginagawa nilang pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan kahit hindi nga ito nagsasalita, na yung bang parang tila ba ikay nakikipag-usap sa tuod. Okay lang yon. Kumbaga, isa ito sa magandang strategy para masanay itong tatlo na ito na may kumakausap sa kanila. At nakikita naman natin, mga kalingap, mga kabisnes, na unti-unti na rin na kumbaga, unti-unti silang hindi ko alam kung napipilitan ba na sumagot o talagang ando na yung improvement
Di ba mga kalingap, mga ka-business? Kumbaga, nakikita kasi natin dito sa tatlong magkakapatid na ito na kung dati ay hindi talaga sila umiimik, lalo na nga itong si Bea, hindi mo talaga ito mapapaimik dati at lagi ito nakatago. Ni hindi mo nga makita ang mukha nito dati. Medyo umiimik-imik lang dito ay itong si Chris at paminsan-minsan itong si Melissa. Pero ngayon, makikita natin, mga kalingap, mga ka-business, na 'di ba nung dating ni Kalingap Rab, no, siya yung unang siya yung una nasa unahan. Kumbaga, siya yung unang bumungad dito sa bahay nitong tatlong magkakapatid na ito. At nung dating niya doon, nandoon si Chris. Nasa baba lang si Chris. At nung nag-hi itong si Kalingap Rab kay Chris, nag-hi din itong si Chris. Kumbaga, makikita natin dito mga kalingap, mga ka-business, na medyo ika nga ay nagiging palagay na ang loob nitong si Chris. Maaaring dito lang kay Kalingap Rab, pero malaking bentahan na yan. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Kaysa sa dati na talagang ika nga ay napakarami ng tanong ni Kalingap Rab, halos hindi umiimik ito. Bagamat dati nga ay medyo umiimik itong si Chris, pero sa tingin ko ay mas iba na siya ngayon. Kumbaga ay kung ikukumpara natin do sa dati, do sa unang na-vlog ito nila Kalingap Rab, o kahit pa sabihin do sa pangalawang beses na pumunta dito sila Kalingap Rab, ay mas iba na ngayon. Kumbaga may pinagbago kahit kaunti, lalong-lalo na itong si Chris. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Pero, syempre, ito yung observation ko. At maaaring iba din yung observation nyo. Pero ito kasi yung nakikita ko sa ngayon. Batay doon sa ika nga na obserbahan ko mula noong unang may vlog ito nila Kalingap Rab hanggang sa ngayon. Kumbaga may nakikita na ako dito na kahit pa paano maliit na improvement. Kumbaga, para sa akin, kahit ito'y napakaliit lang na improvement, yung nakikita natin dito, at least, nagkaroon ng improvement. Diba mga kalingap, mga ka-business? At ito na yung simula para sa akin. Ito na yung simula ng utay-utay nilang pagiging komportable dito kay La Kalingap Rab. At maaaring, yan na rin yung maging daan para maging komportable din sila dun sa ibang mga taong makakasalamuhan nila. At ano-ano nga ba yung napansin o nakita nating improvement dito sa tatlong magkakapatid na ito? Una, unahin na natin ito si Chris. Ito si Chris, sabi ko nga, pagdating pa lang nila Kalingap Rab, nasa bungad na ito si Chris. Nandun lang sa baba. At nung kawayan siya ni Kalingap Rab, gumanti siya ng kaway kay Kalingap Rab. Isang improvement na yan. Mga Kalingap, mga ka-business. Kasi dati kahit kawayan yan ni Kalingap Rab, kahit mag-hi si Kalingap Rab dyan, hindi yan, dead man yan si Kalingap Rab. Diba? Kasi nga nahihiya siya. Pero ngayon, makikita nyo, bukod doon sa pagkaway ni Chris, ay medyo ika nga ay pag tinatanong siya, ay kaagad siya nagre-respond. Kaagad yan sumasagot. Bagamat yung pagsagot niya ay sobrang tipid pa rin na halos katulad pa rin nun dati. Pero at least, yung bilis ng respond niya doon sa tanong sa kanya, ando na. Diba? Ando na agad yung pag tinanong siya, sasagot agad siya. Kaya lang, matipid pa nga rin lang. Tapos, itong si Bea. Si Bea, sabi ko nga dati, halos hindi humaharap yan. Dinudukot pa yan ang camera. Kung saan-saan pa dinudukot yung camera para makita lang ang mukha niyan. Laging nakakover ang mukha niyan. Kung hindi sa buhok, nakasuksok yan sa gilid. Halos hindi mo makita ang mukha niyan. Pero ngayon, mga kalingap, mga ka-business, pansinin nyo. Humaharap na itong si Bea. Umarap na siya, lalo na yung pag tinatawag siya,
Dati kahit tawagin yan, hindi talaga maharap yan. Kahit nga mismong yung nanay na niya yung tumatawag, hindi halos sumaharap yan. Pero ngayon, makikita nyo, dito pa lang, nung makipag-shake hands pa lang itong si Kalingap Jomar, umarap na itong si Bea, nakipag-shake hands siya. At sumagot na rin siya, nung tanongin siya ni Kalingap Jomar kung ano yung pangalan niya. Dati, hindi mo mapapasagot yan. Kahit tanongin mo yan ng tanongin. Di ba? Doon pa lang, makikita na natin na may pinagbago na kahit papaano. Di ba? Ganon din ito si Melissa. Di ba? Nagre-respond na rin siya. Bagamat ito si Melissa ay medyo ika nga ay yung respond niya pag tinatanong siya ay delay. Kumbaga sobrang delay. Sabi ko nga parang napansin ko dito ay napag hulihan na dito si Melissa eh. Kasi si Bea medyo ika nga bumilis yung response niya pag siya tinatanong, pag siya kinakausap, o di kaya siya tinatawag. At yun nga, nakita natin na humaharap siya ng, kumbaga malimit na siyang humaharap pag siya kinakausap. Di ba? Yun yung nakita kong mga improvement dito sa dito sa magkakapatid na ito. At sana nga'y maging tuloy-tuloy na ito. Sana nga'y mas lumaki pa yung improvement nila. Lalo na nga ito, pag niyayaya naman sila nila Kalingap Rab, katulad halimbawa nito, ngayon niyang pina-makeoveran sila, ay hindi ito mga ito tumatanggi. Sumasama talaga ito. Sumasama talaga itong magkakapatid na ito. At syempre sa pangunguna pa rin yan ni Chris. At kasama nga dito yung kanilang nanay. Sa tingin ko naman, hindi ito sasama mga ito basta-basta kung hindi kasama yung nanay eh. Pero yun yung kagandahan dito. Na bagamat sila'y mahihiyain, bagamat sila'y sobrang mahihiyain tatlo, ay pag sila'y niyaya nito sila Kalingap Rab, ay hindi naman sila tumatanggi. Talagang andun yung sumasama sila. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? At isa ito sa ika nga ay magandang pagkakataon para dito kay Kalingap Rab, para nga mas mailapat nila Kalingap Rab ito mga ito doon sa tao o para mas maturuan nila ng pakikipagsalamuha sa ibang tao. Kasi sobrang nakakaawa mga Kalingap, mga ka-business. Sobrang nakakaawa itong magkakapatid na ito kung hindi ito matututong makisalamuha sa ibang tao. Kasi tulad nung ikinikwento nung ni tatay, nakausap nila Kalingap Rab, na may isang pangyayari na nagbenta itong magkakapatid na ito ng kanilang produkto. Pero nung kaharap na nila yung buyer, ay hindi daw ito umiimik. Hindi daw umiimik itong tatlong ito. Kaya halos magalit na sa kanila yung buyer. At sinabihan nga daw ito nung buyer, itong tatlong magkakapatid na ito, na kung hindi iimik ay hindi na bibilhan ng produkto. Kumbaga, andong kasi yung gustong-gusto nilang makapaghanap buhay. Pero dahil nga sa kanilang pagiging mahiyain, dahil doon sa sobra nilang pagiging mahiyain, ay kumbaga nahahadlangan yung interest nila o yung kagustuhan nilang kumita. Kasi nga, hindi sila makaimik doon sa kaharap nilang buyer. Ay paano nga naman sila makakapag-benta ng kanilang produkto? Sino nga naman bibili, di ba? Kung pag tinatanong ka ng buyer mo, ay hindi ka naman makaimik. Kumbaga andun andun yung sipag nila, andun yung tiyaga sana nila para sana makapaghanap buhay. Kaya lang, ay nakakadlang ngayon o nasasagkaan nang dahil nga sa sobra nilang pagiging mahiyain. Yun yung nagiging sagka sa kanila
para hindi sila makapaghanap buhay na maayos at para hindi sila makapamuhay ng maayos o normal. Alam niyo mga kalingap, mga kabisnes, iniisip ko nga paano na lang kung dumating sa punto na yung mga magulang nila ay pareho ng wala. Pareho na silang iniwan dito sa mundo. Paano na lang itong tatlong magkakapatid na ito na mabubuhay kung hindi nila kaya makipagsalamuha sa tao? Paano na lang sila mabubuhay ng normal? Hindi naman na maaari na habang buhay na lang silang magtago. Di ba? Hindi naman sila mabubuhay ng ganon. Na habang buhay, magtatago sa mga tao. Parang imposibleng mabuhay sila nung ganon. Di ba mga kalingap, mga kabisnes? Kaya sana bago dumating yung panahon na yon, ay tuluyan na silang matulungan ito sila Kalingap Rab na mabago yung kanilang nakasanayang yan, yung pagiging mahiyain nila. At sana ay matuto na sila na makipagsalamuha sa ibang tao. Alam nyo kung tutuusin ay may mga itsura ito eh. May mga itsura itong magkakapatid na ito. Kasi tingnan nyo na lang, nung sila ay ma-makeover na, mas lumutang yung kanilang ganda, di ba? Mas naging presentable yung kanilang muka. Na kung tutuusin, kahit naman itong hindi pa sila na may makeover, makikita mo na sa kanila yung ganda nila eh. Kumbaga, mababakas mo na sa mga mukha nila yung ganda nila. Kaya nga lang, yung ganda nilang yon ay wala, hindi makalabas. Kasi nga itinatago nila. Kumbaga nakakulong yung kanilang mundo. Kaya pati yung kanilang mga itsura ay hindi gaanong napapansin. Pero ito nga, nung ma-makeover sila, tinan nyo naman kung gaano sila kagaganda. Sabi ko nga ang kulang na lang dito ay yung matanggal talaga yung kanilang sobrang pagiging mahiyain. Pero may isa lang ako napansin dito mga kalingap, mga kabisnes. Dito sa magkakapatid na ito. Napansin ko lang dito na mas madaling mapangiti itong si Melissa. Kahit nung kausapin sila ni Grace, 'di ba? Ang una talagang ngumiti dito ay si Melissa. At ito, nitong matapos itong makeover nilang ito, nung ihatid na sila nila Kalingap Rab, at magpaalam na itong sila Kalingap Rab. At yun nga, sabi ni Kalingap Rab dito ay yung isang ngiti man lang, 'di ba? Parang isang ngiti ng pagpapasalamat kumbaga. At dito sinubukan nilang pangitiin itong tatlo magkakapatid na ito. Pero nakita nyo naman na si Melissa yung tanging napangiti nila dito. Pero itong si Chris at saka itong si Bea, seryoso talaga yung muka. Hindi nila ito napangiti hanggang nung sila umalis. Pero si Melissa, napansin agad natin na napangiti nila ito. Kaya siguro para sa akin, ito si Melissa yung tipo ng dito sa magkakapatid na ito yung tipong masiyahin. Kaya nga lang, yung pagiging masiyahin niya ay nawawala din dahil nga doon sa kanyang pagiging mahiyain. Diba? Pero para sa akin, pag ito ay naging kapalagayan loob na nitong sila Kalingap Rab, ito yung magiging masiyahin dito. Itong si Melissa. Di ba mga Kalingap, mga kabisnes? Napansin nyo din ba yun? At yan, paano po mga Kalingap, mga kabisnes? Hanggang dito na lang muna ulit po yung ating reaction video para dito sa tatlong magkakapatid na ito na talaga namang isa ito doon sa ating inaabangan sa mga vlog nitong si Kalingap Rab. At yan, paano po? Muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy nyo pong pagsuporta
at pagtangkilik dun sa aking mga ginagawang reaction video. At yan, bago po tayo tuluyang magtapos ay syempre, ang lagi po nating paalala mga kalingap, mga kabisnes, na patuloy lang po nating suportahan ang ama ng kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po ito si Kalingap Rob at syempre ganon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At ganon din po si Ma'am Jack Tapia Matubang, ang may bahay naman ni Kalingap Rob. At yun mga kalingap, mga kabisnes, suportahan din po natin ang lahat ng kalingap partners at lahat ng kalingap reactors. Suportahan po natin yan. At isama na rin po natin sa patuloy nating susuportahan mga kalingap, mga kabisnes, ang Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. At ganoon na rin po ang lahat ng kagwang ni Kabisnes. At syempre, ganoon din po ang lahat ng reactors ng Kabisnes. At makisama na rin po sa patuloy na susuportahan mga kalingap, mga kabisnes, sila Etsme Bebang Official, Blessful Balance, Pretty Mind 143, Erlinda Official Vlog, Nana Channel TV, Ka-Edit Mix Vlog, LBOFW Abu Dhabi, Dinbin Mix Vlog, Jewel Channel, Nora Mix Vlog, Best Friend Italy, Scarlett Arellano, Mix Vlog, Kawaki TV Official. Yan, pasuportahan po yan mga kalingap, mga kabisnes. At yun, muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. And I love you all. Bye-bye.